Hi guys, good morning. So, as you noticed sa previous na mga clips nitong vlog na to, umalis kami ng Dumaguete kahapon, papuntang Cebu to attend my friend's wedding celebration. Tapos, yeah, we tried to, catch up sa biyahe kasi gusto namin sana na makarating kami Lapu-Lapu, Cebu kagabi so that today, Saturday, makapagpahinga and then later tonight, meron kaming meet up ng mga friend namin sa church doon. So, yeah, that's the plan sana. Kaso lang, late na nabasa ni Habs yung announcement ng boss niya na meron pala silang meeting today, Saturday, ng 9 in the morning. Tapos sabi pa, kailangan daw mag-attend lahat ng mga nasa list ng project na hahawakan nila kasi importante. It's more like a kick-off meeting ng project nila. Tapos, my husband will be leading the project so it's really important na maka-attend siya ng meeting. So, yeah, buti na lang nag-stopover kami ng Dalaget for some snacks, sana, and coffee, kahapon ng mga 5 p.m. So, nasa Dalaget na kami and then nabasa niya yung announcement. So, wala kaming choice. Hindi kami nakatuloy ng Lapu-Lapu kagabi. So, naghanap na lang kami ng pension house dito, somewhere in Argao para mag-sleepover. Dito na kami natulog. And then, kaninang madaling araw ng mga 4 in the morning, bumiyahe pabalik ng Dumaguete si Hubs to attend the meeting. So yeah, that was an eventful day, very eventful day. And bago pala dun, story time. Nag half day ako sa work, like nag-advance work ako ng Thursday night para Friday shift makapag half day ako. So nag-out ako ng 12 para sana makachop namin yung boat schedule ng medyo earlier. Marami namang boat schedule pero gusto namin yung much earlier para nga mas makarating kami ng hindi masyadong gabi sa Lapu-Lapu. However, pagkarating namin ng port, tamang-tama lang, saktong-sakto nag-close na yung boat and paalis na siya. So, pumunta kami nung kabilang port which is like more like 20 to 30 minutes drive sa motorbike. So, nakaabot kami. And then, ayun, medyo delayed lang siya ng mga hour kung sana nakaabot kami ng first, ng boat, ng first na port na pinuntahan namin. But yeah, I think it's a blessing in disguise kasi kung natuloy kami ng much earlier na boat, baka nung basa ni Hubs ng announcement regarding sa meeting nila, baka nasa Lapu-Lapu na kami. So, parang hassle pa na from Lapu-Lapu babalik ulit si Hubs ng Dumaguete. So, parang sobrang mapapagod na siya. Ang ingay dito, guys. So, ayun nga, thank God. Parang blessing in disguise na hindi kami natuloy ng napaaga ng biyahe sa boat. But yeah, that was really an eventful day. Pero andito ako ngayon sa Argao. We check in dito sa may Abalie Pension House. Okay naman yung pension and then mura lang. We pay 1,100 for overnight stay. Pero baka mag-extend ako. Kapag nag-extend ka, you will pay 100 pesos per hour ng extension mo. So I think baka mag-extend ako kasi mga 10 in the morning siguro matatapos yung meeting ni Hubs. Tapos babiyahe ulit siya, pabalik dito. And then tutuloy kaming Lapu-Lapu. So, ayun. Baka mag-extend ka. But yeah, today, it is Saturday. And katatapos ko lang mag-edit ng vlog. I'm getting ready because I'm gonna order some food for breakfast. And then while waiting for Hubs, tutuloy ako mag-edit ng iba pang mga vlogs. So yeah, join with me guys. This is gonna be a weekend in Cebu City. By the way, on Monday walang duty si Hubs. Wala pang duty si Hubs because it's holiday, Philippine holiday. Tapos ako naman RDO ko. So my work will be on Tuesday and also husband. So since it's Saturday today and then tonight we're gonna have like a catch up with a friend. Bisitahin namin sila sa bahay nila and then tomorrow church in the morning and then sa afternoon yung wedding celebration ng friend ko and then on Monday morning balik na kami ng Dumaguete. So para makapagpahinga pa ng konti bago yung work. Ayun, that's my weekend gonna look like. Join me and I hope you'll enjoy this vlog. And by the way, if hindi pa kayo naka-follow
uh, follow me. Please follow me and support me para makapag-continue ako to uh, do vlogging. Yeah. Later papakita ko sa inyo ang room. Okay naman yung room, guys. Air-conditioned room, tapos may hot and cold shower. Medyo malaki ang room. And then it has like a small kitchen. Wala lang siyang utensils. Pero if you're gonna stay here like a week or so, pwede kayong wala kasing utensils. Pero pwede kayong bumili na lang tapos dito nakakain na kayong mga medyo malaki na space. Tapos ito, meron siya parang vanity, may cabinet, and may sink, parang kusina. Wait, papakita ko na lang sa inyo bago ako mag-order. Okay, so that's the front door, the bed. So a little bit messy kasi kagigising ko lang. That's the dress na susuotin ko tomorrow. And on this side, meron siyang parang counter. Anong tawag dyan? Countertop. And then may mga cabinets siya. Meron din cabinets sa taas. So parang ano talaga siya, small kitchen na may sink. And then this is the CR here. This is the cabinet. If meron kayong madaming dala, bags, clothes, etc. So, pwede dyan. And then, this is the vanity. Ayan. Nandito yung mga anik-anik ko. Makeup. And then, bumili ako kagabi na mga kakainin. Junk foods. But yeah, since mag-isa lang ako, bumili ako yan para may makakain ako. Tapos, merong dalawang chairs. And then, in here, this is the balcony. This is the view outside. Ayan. So, ayan lang ang room. Kaya pala medyo parang kanina pa ako may naririnig ng mga worship songs kasi may church doon sa malapit. Magli-lipstick lang ako kasi parang sobrang putla ko. And then, I forgot to bring my moisturizer. So, sa sunscreen na lang ako. Okay lang talaga para sa akin ang room, guys. Kasi hindi naman ako masyadong sa room. And then, hindi din naman kami dito magtatagal. Mura lang siya. Malinis din. Actually, malinis din. The only downside is katabi siyang highway. So, sobrang maingay sa gabi. Buti na lang hindi ako masyadong maselan sa ganitong ingay kapag pagod na pagod ako. Makakatulog lang talaga ako. But yeah, if you don't like maingay sa gabi, this is not for you. Hindi ko alam kung may Grab sila dito. Pero try ko mag-Grab. Pero meron naman Jollibee delivery. Kailangan lang ma-download ng app nila. But try ko muna Grab. Yun na muna makeup natin for today. Putla. Sobrang kintab ng lipstick sa camera. Pero hindi siya masyadong makintab, guys. May filter kasi itong ginamit ko na camera ngayon. Kaya parang red na red. Pero hindi siya masyadong red. More like may pagkaano siya. Brown, red. Brown, reddish. Ganyan. So, this is my look. Gusto ko sanang lakarin na lang sa Jollibee para din exercise sa morning. Kaso lang ang init. Sobrang mainit, guys. Kaya, order na lang tayo. So sad. Wala daw store. Wala daw available store. Hindi nakikita sa app nila yung Jollibee ng Argao. So, I don't have any choice. Ano ba? Hindi na lang ba ako kakain? Later na lang ba? Or what? Hi guys. Let's eat. So, it's already 12 o'clock.
And yung kaninang sinabi ko na mag-order ako, hindi talaga ako naka-order kasi walang available na delivery. Kaya parang sabi ko, hintayin ko na lang sana si Habs na makabalik tapos saka na ako kakain. Kasi hindi naman talaga ako kumakain ng almusal. But, delayed yung pagbalik ni Habs kasi, ano pa sila? Drug test silang lahat ng mga empleyado. So, medyo delayed. Pabalik pa lang siya ngayon. It's already 12 noon. And nasa barge na siya pabalik dito. Kaya nag-extend na lang din ako dito. And pumunta na lang din Jollibee para kumain. Nag-Jollibee din kami kagabi pero wala akong ibang maisip na ibang kainan. Meron man mga karinderya dito kasi lang sobrang busy. Yung Jollibee nga din sobrang busy. Kaya nag-take out na lang ako. Sabi ko, mas comfortable pa dito na lang ako kakain. Take out na lang tapos dito kumain. So, yeah, let's eat guys. Sana abot pa kami, nasa Argao pa. So, ilang lungsod pa yung dadaanan namin. Papuntang Cebu. So, ang daming tao sa Jollibee. And yung rice nila, sobrang sarap. Kulang na lang magiging porridge. Iced coffee.